Ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa pisikal na lakas, kundi sa tapang ng puso at determinasyon ng isipan. Ang mga may kapansanan ay hindi lamang sila mga ordinaryong tao. Sila ay mga bayani na patuloy na lumalaban sa kabila ng mga hamon ng buhay. Huwag natin silang maliitin. Bagkus ay atin silang bigyan ng respeto at paghanga. Sa maliit na barangay ng Kasinsin, Laguna, aming natagpuan ang maliit ngunit puno ng pag-asang bahay ni Kuya Mark. Halina't sabay-sabay nating alamin ang kwento sa likod ng hirap ng isang bulag. Ano pong pangalan niyo po? Christian Maray. Maaari niyo po bang i-describe ang proseso ng paggawa ng damit? Paggawa, siyempre, tinatabas pa yun. Ang trabaho ko naman kasi yung nagtutuhog, yung nagtatali, dosena. Yun lang, hindi naman ako nananahe. Yung nag pinag yung tit na may karayom, di ba? Dosena siya. Gano'n. Hindi naman nakakapanahi. Ano po yung mga hamon na inyong kinakarap bilang isang bulag na taga-tusok po ng tela at paano po ito nalampasan? Pagsubok lang naman doon yung pagod yun. Saka pag minsan natutusok ng karayo, yun, hanggang nasanay na ngayon. Ano po ang mensahe na nais niyo pong iparating sa pamamagitan ng inyong trabaho bilang isang bulag na taga-tusok ng tela po? Para na katulad ko, Apo. yung magtiyaga lang, tapos makasama sa mga katrabaho, tapos yun, kahit pa paano kumikita naman yung gano'n. Pag sa pagtsatsaga kasi Paano po ang pagiging bulag na taga-tusok ng tela ay naka-impluwensya sa inyong pananaw sa buhay po? Yung kumbaga inano sa akin ng tiyahin ko na yun, no choice naman, yun yung trabaho ko kaya yun yung hinihikayat sa akin na gawin. Pati nung dati naman nagagawa ko na rin, kaya parang may idea na rin ako kung paano gawin. Ang payo mo sa iba na may kapansanan na nagnanais na sundan ng kanilang mga pangarap? Lang, sa mga ganitong may kapansanan, huwag sana mawalan ng pag-asa. Dahil sa una, hindi naman matatanggapin na nagkakapansanan ka. Pero pag matatanggapin talaga, ayun, makakaya naman ng lahat basta magtsatsaga lang at Paano niyo po natutulungan ang inyong sarili na manatiling motivated po at inspired po sa inyong trabaho? parang pag sa buhay kasi pag niniis na yung may income na kahit kaunti, parang masaya ka na. Tapos yung mga katrabaho mo pa, yung hindi kayo tinuturing na iba. Kaya para nakaka-inspire na magtrabaho. Okay po. Ano po yung pangarap at mga hangarin niyo po na hinaharap bilang isang bulag po na taga-tusok ng tela? Wait. Ang pangarap ko lang naman is simple na lang, dahil ayun nga, kung mangangarap ako na mas mataas, parang hindi naman posible yun. Pangarap ko lang naman ayun, may dumadating sa akin na kahit paano income, tapos yung pangarap ko, nabibili ko yung mga pangangailangan ko. Damit, yung mga gano'n. Simpleng mga pangangailangan lang.
Sa aming pagbabalik, kami ay nabigyan ng pagkakataon upang mahingian ng pahayag ang mga kasamahan ni Kuya Christian sa trabaho. Kamusta si Kuya Christian bilang isang katrabaho? Si Christian, mabuting tao. Makasipag. Kahit siya may kapansanan, nagagampanan niya ang kanyang obligasyon sa trabaho. Kumpara sa may mga paningin, ganun. Siya lumalaban ng patas sa buhay. Mabuting tao. Ganun. Kamusta si Kuya Christian bilang isang katrabaho? Ang masasabi ko kay Christian, masipag siya na tao kahit na alam naman natin na may kapansanan siya tulad nung wala na siyang paningin. Pero nagagampanan niya pa rin yung kanyang trabaho bilang isang tao at saka nakikipagsabayan talaga siya. Hindi hadlang sa kanya yung kanyang kapansanan na makapaghanap buhay para sa sarili at syempre para sa pamilya niya. Ganun ang tingin ko sa kanya. Tsaka nakapokus lang talaga siya doon sa ginagawa niya. Okay na yun. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan sa mundo. Huwag nating kalimutan na ang respeto at pagbibigay pansin sa ating kapwa, lalo na sa mga may kapansanan, ay hindi lamang isang responsibilidad, kundi isang pribilehiyo. Sa bawat ngiti, sa bawat salita ng paghanga, sa bawat tulong na ating pinapahagi, nagiging parte tayo ng kanilang laban. Sa ating munting paraan, nagiging instrumento tayo sa pagbabago at inspirasyon para sa iba.